Usap-usapan ngayon sa social media ang kumakalat na mga reklamo laban sa mag-asawang sina Yexel Sebastian at Mikey Agustin, kung saan anila ay hindi na ibigay ng mag-asawa ang ipinangakong tubo sa kanilang pera maging ang kanilang puhunan. Karamihan raw sa mga naglabas ng pera ay mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa o overseas Filipino workers, kung kaya ay nagmamakaawa sila sa mag-asawa na kausapin sila at bigyan ng pansin ang kanilang hinaing sapagkat pinagtrabahuan nila ang perang ginamit nila para mag-invest. Sa isang post ng netizen na si Priscilla Lafontaine, nagmamakaawa ito sa mag-asawa na kausapin sila dahil sa 2 buwan nang delayed ang kanilang kita sa perang kanilang ininvest. Black na rin daw siya sa Facebook ni Yexel at in-unfriend na siya ni Mikey. Buong post ni Priscilla, Mikey Agustin and Yexel Sebastian. Nagmamakaawa po ang mga OFW at abroad na nag-invest sa inyo. Meron din sa Pinas mga naglabas ng pera. Sana po kausapin nyo kami. 2 months na pong delayed ang aming kita sa ininvest namin sa inyo. Kayo ang kausap namin, sana makipag-usap kayo ng maayos sa amin. Blinak ako ni Yexel. In-unfriend ako ni Mikey sa personal Facebook niya. Bakit po ganon? Maayos kami naglabas ng pera. Sana maayos din kayong makipag-usap sa amin. Na-stress na kami. Isa pang netizen na nagngangalang Charlene Formento ang naglabas din ng kanyang reklamo sa mag-asawa. Anya sa kanyang Facebook post, nanawagan kami sa mag-asawang Yexel Sebastian at Mikey Agustin, please kausapin nyo kami mga investor nyo. Hindi biro yung stress na nangyayari sa bawat isa sa amin, may mga OFW na ng utang lang para maipasok sa inyo yung pera, meron iba, hindi na nila alam kung paano sila magbabayad sa utang nila dahil dyan sa ininvest nila sa inyo. Please lang kung gaano kami ka-entertain sa inyo nung una, sana naman this time pansinin nyo kami mga naapektuhan ng dahil sa nangyayari na to. Wala kami assurance kung kailan mababalik pera namin, hindi yan pinulot lang ng kahit na sino sa amin, alam nyo sana kung gaano kahirap magkapera, tulad ng pangako nyo, kayo habulin namin. May karapatan kami magsalita dahil masyado ng madaming apektado o ang awa na ko sa iba dito. PS, wag na wag kayo basta magtitiwala sa kahit anong investment, maging maingat tayo palagi. Nilinaw din niya na ang kanilang mga reklamo ay hindi peke o propaganda lamang. Ang nais lamang nila ay kausapin sila ng mag-asawa. Saad pa niya, hindi po ito propaganda or fake. Bakit naman kami mag-aksaya ng panahon kung hindi naman totoo? Tsaka guys, di pa kami nagsasabi scam ito, ang sinasabi lang namin kausapin kami, bigyan kami assurance, mabalik agad-agad capital namin. Mayroon ding isang live video ang kumakalat na nagsasabing 2 milyon ang kanilang ininvest sa mag-asawa. Wala pa namang pahayag ang mag-asawa sa issue na ito upang linawin o pabulaanan ang mga kumakalat na mga reklamo. Mapapansin naman sa Facebook post ni Yexel na marami nang nagkokomentong mga netizens na nagtatanong patungkol sa anilay investment scam. Kinukuha rin ng mga netizens ang pansin ng programa ni Senator Raffy Tulfo upang ipaabot at maaksyonan ang reklamo ng mga investors.